Welcome back mga brothers dito sa ating exclusive test ride review sa bagong motor ng Skygo. Ito nga yung Lance 150. So mga brothers, alamin natin na mabilisan ulit ang specs and features ng motor na ito. At syempre, ang hinihintay ng marami sa inyo, ang ating first impression ride. Mga brothers, let's go! Sa go! Get ready, drop the beat. At iisa lang ang makina ng Bolt 150 at Lance 150 na gumagamit ng 149cc, single cylinder, single overhead cam na may dalawang balbula. Fuel injected na itong si Lance 150 kaya naman makakatipid na rin tayo sa gasolina na hindi tayo mabibitin sa performance ng makina. May kataasan na rin ang compression ratio ng scooter na pumapalo ng 10.6:1 kaya naman naka water cooling ang sistema ng cooling system ng motor. May arangkada si Lance 150 ng 11.8 Nm of torque at 5,500 RPM, habang kaya naman dumulo ng 12 horsepower at 8,500 RPM. 42 km per liter ang kaya nito makonsumo sa 1 litro ng gasolina, na may 7 liters fuel tank capacity na located pa rin sa underseat compartment ng motor. Masungit nga makatingin ang lighting system nitong si Lance 150. Katulad nga ng dual LED headlight nito na may eyelashes na style na daytime running lights. At nasa mismong kaha na rin ang turn signal lights nito na made LED na rin. Going dito sa likod ay makikita naman natin ang sporty look taillight ng scooter with the external LED turn lights na rin yan. Naka-smart key system ang starting ng Lance 150 kaya naman wala nang kahassle-hassle sa tuwing sasakay tayo dito. At samahan pa yan ng closed compartment na mismong nandun na rin yung USB charging port para naman mas safe ang ating mga mobile phones kahit maulan pa yan sa tuwing magcha-charge tayo. At kumbinyente na rin ang opening ng seats nito dahil push button na lang, so wala nang kahassle-hassle sa tuwing magpapagas tayo. May underseat compartment na nga rin pala itong si Lance 150 na hindi naman kalakihan. Pero don't worry mga brothers, masasabit nyo naman ang inyong mga helmet kung nais nyong iwan dahil meron nga itong helmet hook sa mismong compartment ng motor. Color digital display ang meter panel nitong si Lance 150 para mas visible sa tuwing tititigan natin ito, especially sa mga tanghaling tapat at kung matingkad ang araw. Sa meter panel nandyan na yung speed meter niya, RPM, odometer, clock, and some basic indicators like left and right, high beam, mga indicators like battery, check engine, fuel temperature, and not to mention yung kanyang stop-start system na tutulong para mas makatipid tayo sa gasolina. Basic setup naman ng ating suspension system para dito kay Lance 150 na Skygo na binubuo ng single shock in the rear and front telescopic fork habang naka-disc brake naman ang harapang preno nito. Alright, bike fitting para dito sa Lance 150 na Skygo. For the reference mga brothers, I'm only height ng 5'4". And then my weight po ako ng 53 kg. And ang reach ng aking braso is around 20 inches. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito ang isang tulad ko dito sa scooter nila. As you can see mga brothers, meron na konting kayad pero napaka-konti na lang. Halos lumalapat na po ako dito sa flooring, no? Pagka nakaupo rito sa Lance 150 ng Skygo. And kung usog pa ako ng konti dito sa bukana, ayan, mas komportable ako. Ang feel ng seats dito mga brothers, mapapansin ko na may hulma siya. And it can give me some comfort and also hindi ako nakabukaka. Pag bukaka kasi ako ganito itignan eh. Pero ito kasi medyo may pagka-sharpness siya o parang triangular style. Kaya lumalapat ang aking mga paa. And speaking ng kanyang floorboard, malaki po ang room natin dito. So pwede tayo pa ganito, pwede tayong pa ganon, di ba? Pa-atras, pa-forward, no? Pwede. So kung malaki yung size ng paa nyo rito, sapatos nyo, wala kayong po problemahin. And also, makakapaglagay pa kayo dito ng bag dahil meron itong utility hook. Alright? For the riding position, tama lang po yung taas sa akin ng handlebar. Di naman mataas, no? Para lang ako nasa mesa at nakaupo. Ayan, no? At ang turn radius, malaki. Siguradong hindi tayo mabibitin. Ayan, no? O, di ba? Alright?
So sa seat heights niya mga brothers, meron itong seat height na 778, almost 780mm na rin ang kanyang seat height. And also yung ground clearance niya is 135mm. Pretty decent na po yun kung gagamitin nyo ito sa mga syudad. Alright, and also ang bigat niya, napakagaang lang, meron lang itong weight na 125 kg. So kaya naman kung ito, gagamitin nyo sa mga delivery, habal-habal, pangatid sundo, point A to point B, traffic na sitwasyon, o kahit masikip na eskinita pa kayo nakatira, hindi kayo pahihirapan itong si Lance 150. Kaya for the bike fitting mga brothers, approve po sa akin itong scooter na ito. Alright mga brothers, eto na, tumatakbo na tayo. Gamit na natin itong si Lance 150. Alright, so first impression ride muna tayo. Slow speed lang, ayan, takbong 30 muna. Mamaya na tayo mag 40. As you may know, meron silang speed limit dito na 40 kilometers per hour lang po. So pag lumagpas po tayo doon, sisitahin na tayo ng mga security. So ito yung rules nila dito sa loob. Anyway, tumatakbo tayo dito na around 30 muna. Ang first impression ko sa kanya, meron siyang comfort at the same time compact ang feels ko, no? Bakit ko sinabing compact? Hindi malaki yung handlebar niya, mababa lang, tama lang, no? Parang nakaupo lang ako sa isang mesa na may standard na upuan at tamang taas ng handlebar, no? At ang feels ng upuan ko dito is gustong gusto ko kasi comfort, no? Ayan, no? At yeah, makapal siya, feels ko sa kanya. At may space sa mga matatangkad na tao, wala kayong poproblemahin. Ganon din yung floorboard. Kung malaki yung paa nyo, pwedeng pwede sa inyo. Ayun, no? Kasya pa naman ako, size 7 yung paa ko, 7.5. Ayun, may space pa naman dito. Anyway, ang impression ko sa kanya, yun nga, sabi ko nga, may comfort siya at the same time compact. Yung para bang sa mga traffic. Ito nga yung ini-expect ko dito sa scooter na ito. Pagka ginamit natin sa isang traffic na lugar, maasahan natin siya. Madali siyang isingit. Yung feels mo sa kanya na pagka-compact niya, tataas yung confident mo. Kaya ko pasukin tong ganito kasikip. Kung sa looban ako, kayang-kaya ko pa rin. Mamamanage ko ito. Lalo na yung mga kababaihan dyan, sigurado hindi kayo pahihirapan ng scooter na ito. Kasi despite sa pag tinignan mo yung body niya, bulky siya, pero pag minamaneho mo na siya, nandun na yung compact vibe, no, ng motor na ito. So talagang for the habal-habal, for the food delivery business, kung yan ang trabaho mo sa Maynila, I highly recommended itong si Lance 150, no. So far, ang impression ko sa kanya sa slow speed, ang ganda, oh, lightweighted siya, oh. Ayan, oh, mamaya discuss natin yan. Okay, so ngayon alamin natin yung kanyang cornering at saka yung kanyang suspension. Alright, so itong motor na to, hindi ito dedicated para sa isang off-road na takbuhan. So more on sa mga concrete na daanan siya. I guess pag idadaan nyo to sa off-road is alalay na lang. Alright, so ngayon, no, hindi naman masyado makurba dito, pero may mga likuan. Lightweighted yung motor, no, napakagaang niya na, mas magaang pa siya sa Bolt, no. Yun naman kasi mababa talaga yung ano nito, yung weight nito. For the power to weight ratio, lamang na lamang itong si Lance 150 kesa kay Bolt. Si Bolt kasi more on touring, more on cruising po. Etong si Lance 150 naman, more in arangkada, which is good, no. Kung may mga gusto kang i-overtake agad-agad, kayang-kaya niya, lalo na sa Manila, no, traffic kasi doon, no, gusto mo mauna ka agad, walang problema sa kanya, easy to handle, no. Lightweighted na siya, yung agility niya sa akin, ang feels ko ang taas. Lightweighted, oh. Ayan, oh, kung may mga bigla kang iiwasang lubak o anumang material, anumang bagay sa kalye, kayang-kaya nang ma-overcome nitong scooter na ito. Ganda niya, oh. Sarap. Ayan, oh. O, diba? O, so 40 lang po tayo. Okay, so merong paliko dito. Subukan natin siya sa corner. Sa corner kasi, ang pansin ko sa kanya, pag kumukurbada itong motorsiklo na ito, hindi matigas yung ulo. I mean,
wala siyang laban. Ang pag sinabi ko kasing matigas yung ulo, may laban siya. May mga motor kasing ganun, pag diliko mo, uy, parang kumakontra siya o parang may nasusunod siya. Ito hindi matigas yung ulo ng motor na ito, which is good, no, para sa isang compact scooter na karakteristik. Yun naman ang gusto ko sa kanya, no? Kaliwa pa tayo dyan. Pag ito scooter ko, tapos sasabak mo ko sa mga traffic na sitwasyon, mga brother, dyan sa Manila o kaya kahit sa ang city rito sa Pilipinas, laban ako. Kaya mapapagod dito. Tapos nilagayan ka pa rito ng luggage compartment, inom ng tubig, di ba? Stop and go ka lang, So ngayon mga brothers, dito tayo mag-test ng pagpreno. Ito yung nakita ko maluwag So dito tayo mag-check, no? Subukan natin siyang mapreno. Alright, so mga brothers, panghuli natin i-check sa kanya yung kanyang brakes, no? And also yung grips ng tire, alright? So hopefully makapag-takbo tayo rito ng around 40, 50, 60. Tingnan natin, no? Subukan natin siya ng 40, tapos i-preno natin. Alright? Ganun pa rin. Ayan, 40 na. Brake! Stop! Alright! Ilang segundo kaya yon? Alright? Sunod naman is 50. Tingnan natin sa 50. No, wala naman security guard. So, subukan natin siya ng 50. Ayan. 50. Brake. Stop. Alright, ilang segundo kaya yon? Alright. Mamaya ako sasabihin sa inyo kung ano masasabi ko sa preno niya and also sa gulong niya. Alright, sana last na lang. So takbo tayo ng 50, 60 na, no? Both front and rear to, mga brother, Stop. Alright. Well, ang impression ko sa preno niya, since naka disc brake harap at likod nito, maganda. Yun lang, ang nag-i-skid tayo sa likod, which is normal kasi nga ang weight distribution pag namemreno tayo is nasa harapan. Pero I find out na kumakapit o lumalaban yung gulong niya during ng braking, no? Kasi pagka maganda yung gulong mo, mabilis siya mag-stop. Well, for the braking performance, goods tong motor na to. Magugustuhan ko to. Alright mga brothers, for the recommendation, I highly recommend itong motor na ito. Kung naghahanap ka ng isang motor na may forma, sa features, no, solid din ito dahil kung anong meron mga features na available sa market, meron siya fuel injected, digital meter, LED lights, compartment, no, under seat compartment, no, floorboard, no, wireless key nandito rin sa kanya. Naka liquid cooling, no, performance, hindi ka rin mabibitin pagdating sa arangkada. Panghabal-habal mo, pangatid sundo, goods na goods itong si Lance 150. I guess dito talaga ito dinisign ng Skygo, no? So ito talaga yung purpose ng motor na ito, no, para sa isang city ride. Pero kung tatanungin nyo ko, long ride, pwede rin to. Why not, di ba? Pero second niya yon, kumbaga parang second option mo yun. Kung magra-ride ka, halimbawa sa probinsya o lalayo ka, pwede to, hindi ka mapapagod kasi magangi. So kahit may angkas ka rito, I'm pretty sure na hindi ka mapapagod dito, na katulad sa ibang mga motorsiklo na pahirapan pag kami na maneho. Alright? Usapang presyo mga brothers para dito kay Lance 150 na Skygo. May cash price nga pala ito, 115,000 pesos. Ngayon naman mga brothers, kung gusto nyo po itong kunin na installment, magda-down payment lang kayo ng 3,000 pesos. Kita nyo naman, napakababa pag Skygo, di ba? And then for the 3 years, meron po kayong monthly na 4,249. And of course, ang ating rebate, ganun pa rin, 200 pesos. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo itong si Lance 150 ng Skygo Motorcycle Philippines. At syempre, i-like nyo na rin ang ating episode dyan sa YouTube and also sa Facebook. Syempre, mag-comment na rin kayo para mapag-usapan natin ang inyong mga opinion sa comment section. So mga brothers, ako po si Ark. Ride safe and cheers!